Patayin ang ilaw kung kaya mo. May mga kwentong katang-isip lamang at may mga kwentong hanggang ngayon wala pa rin makapagpaliwanag. Ano man ang iyong paniwalaan. Maligayang pagdating sa Ang Kwento ni Dada. Ang lumang radyo. May mga lumang gamit na kahit sira na ay ayaw pa ring itapon ng kanilang may-ari. May iba na sentimental, may iba namang mahalaga ang alaala. Ngunit may isang lumang radyo na hindi iniingatan dahil sa alaala, kundi dahil sa takot. Ayon sa isang matandang nakilala ko noon, may mga radyo raw na hindi na tumatanggap ng signal mula sa mga istasyon ng himpapawid. Sa halip, may ibang lugar ang kanilang pinakikinggan. At kapag nagkataong marinig mo ang broadcast nito pagsapit ng hating gabi, mas gugustuhin mong hindi na lang ito binuksan. Noong bata pa si Noel, madalas siyang magbakasyon sa bahay ng kanyang lolo sa isang liblib na baryo. Lumang-luma na ang bahay, gawa sa kahoy at halos lahat ng gamit ay mula pa sa mga panahon ng kanyang mga magulang. Isa sa mga bagay na lagi ang napapansin ay ang isang lumang radyo na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Makapal ng alikabok nito, may kalawang na rin ang antena at kahit kailan, hindi niya nakita ang kanyang lolo na binuksan ito. Isang hapon, habang naglilinis sila ng bahay, napansin ni Noel na isinama ng kanyang lolo sa mga itatapon ang halos lahat ng sirang gamit, maliban sa radyo. Napangiti siya. "Lolo, bakit hindi na lang natin itapon yan? Hindi naman na gumagana." Biglang nawala ang ngiti ng matanda. Dahan-dahan itong nilingon ng radyo. Pagkatapos ay bumulong. "Wag na wag mong bubuksan yan," natawa si Noel. "Sira na nga, Lo." Tahimik na umupo ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahina itong nagsalita. Hindi siya sira. Pinipili lang niyang tumahimik. Matagal na pinag-isipan ni Noel ang sinabi ng kanyang lolo. Ngunit hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Sa isip niya, isa lamang itong kwento ng isang matandang ayaw itapon ng lumang gamit na matagal nang naging bahagi ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang buwan, pumanaw ang kanyang lolo dahil sa katandaan at naiwan sa kanyang lumang bahay kasama ang lahat ng naroon. Habang naglilinis siya isang gabi, muli niyang nakita ang lumang radyo na tahimik na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Naalala niya ang bilin ng kanyang lolo. "Huwag na huwag mong bubuksan yan." Napangiti siya. Matagal nang wala si lolo at malamang wala na ring buhay ang radyo. Kinuha niya ito at sinubukang paandarin. Noong una ay puro ingay lamang ang naririnig niya. Paiba-ibang frequency ang kanyang hinanap, ngunit puro static lang ang sumalubong sa kanya. Hanggang sa pagsapit ng eksaktong 12:00 ng gabi, biglang luminaw ang tunog. Hindi musika ang kanyang narinig, hindi rin drama. Isa itong mahinang boses ng isang announcer na tila galing pa sa napakalayong istasyon. "Magandang gabi. Narito ang mga balitang mangyayari bukas." Napakunot ang noo ni Noel. Akala niya ay replay lamang ng lumang programa. Ngunit habang nagpapatuloy ang anunsyo, isa-isang binanggit ang mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Bukas ng 9:00 ng umaga, isang batang babae ang makapupulot ng sobre na may lamang 20,000 piso sa harap ng lumang simbahan. Napailing si Noel. Walang kwenta. Pinatay niya ang radyo at natulog. Ngunit kinabukasan, habang bumibili siya ng pandesal, narinig niya ang usapan ng mga tao.
may isang batang babaeng araw na nakapulot ng sobre na may lamang 20,000 piso sa mismong lugar na binanggit ng radyo. Natigilan siya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o maniniwala. Kinagabihan, eksaktong 12:00, kusa na namang bumukas ang lumang radyo. Hindi na nagulat si Noel. Sa halip ay mabilis na niyang inilipag ang kanyang tasa ng kape at tahimik na naupo sa harap ng lumang aparador. Habang lumalakas ang tunog ng static, muli niyang narinig ang pamilyar na boses ng announcer na tila nagmumula sa napakalayong lugar. Magandang gabi. Narito ang mga balitang mangyayari bukas. Huminga ng malalim si Noel at nagsimulang makinig. Bukas ng 10:00 ng umaga, isang matandang babae ang mawawalan ng pitaka sa palengke. Ang pitakang iyon ay naglalaman ng 3,000 piso na nakalaan sana para sa operasyon ng kanyang asawa. Napaisip si Noel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang pumunta roon kinabukasan. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay nasa palengke na siya. Hindi siya nagkamali. Eksaktong 10:00 ay nahulog nga ang isang lumang pitaka mula sa bag ng matandang babae. Habang ito ay naglalakad, mabilis niya itong pinulot at agad na isinauli. Halos maiyak sa tuwa ang matanda. Bilang pasasalamat, inabutan siya nito ng 3,000 piso. Ngunit nung una ay tumanggi siya. Gayunman, mapilit ang matanda at sinabi nitong malaking tulong ang ginawa niya, kaya nararapat lamang natanggapin niya ang gantimpala. Umuwi si Noel na may ngiti sa labi. Hindi siya nakadama ng takot. Sa halip, pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang gumawa ng mabuti gamit ang misteryosong radyo. Makalipas ang isa pang gabi, muli itong bumukas. Bukas ng 3:00 ng hapon, may batang lalaki na masasagasaan ng isang rumaragasang motorsiklo sa may lumang tulay. Kinabukasan, nagtungo naman si Noel sa lugar at gaya ng sinabi ng radyo, nangyari nga ang lahat. Ngunit bago pa man mangyari ang aksidente, mabilis niyang nahila ang bata palayo sa kalsada. Maraming tao ang nakakita sa kanyang ginawa. Tinawag siyang bayani. Nagpasalamat ang mga magulang ng bata at hindi naglaon ay inalok siya ng trabaho ng ama nito sa kanyang maliit na kumpanya. Hindi makapaniwala si Noel. 2 beses nang naging totoo ang mga balita. At sa 2 pagkakataong ding iyon, may magandang nangyari sa kanyang buhay. Mula noon ay gabi-gabi na siyang naghihintay ng 12:00. Unti-unti niyang sinimulang isulat sa isang kwaderno ang bawat balitang kanyang naririnig. Hindi niya ito ginagamit upang yumaman o manloko ng kapwa. Sa katunayan, mas pinipili niyang tulungan ang mga taong mababanggit sa radyo. Dahil dito, unti-unti ring gumanda ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng maayos na trabaho, nakapag-ipon, nakapagpagawa ng sariling bahay, at nakilala pa ang babaeng kalaunan ay kanyang minahal. Sa loob ng halos 2 taon, hindi siya binugo ng lumang radyo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may napansin siyang isang bagay na hindi niya agad binigyan ng pansin. Tuwing umaga, tila may maliit na alaala siyang hindi na maalala. Noong una ay inisip niyang normal lamang iyon. Nakalimutan niya ang birthday ng kanyang ina. Sumunod ay hindi na niya maalala ang pangalan ng dati niyang guro noong elementarya. Minsan naman ay hindi niya naalala kung saan niya inilagay ang kanyang mga lumang litrato. Siguro dala lang ng pagod, sabi niya sa sarili. Ngunit isang gabi, habang kausap niya ang kanyang kasintahan, nabanggit nito ang pangalan ng aso nilang magkasama nilang inalagaan noong nagsisimula pa lamang silang magkakilala.
Napangiti ang babae. Ilang beses mo pang ang ipinagmamalaki si Bruno noon. Napatingin lamang si Noel. Sinong Bruno? Unti-unting nawala ang ngiti ng babae. Huwag ka ngang magbiro. Hindi na nakasagot si Noel. Wala talaga siyang maalala. Para bang hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya ang asong iyon. Nagsimula siyang kabahan. Kinabukasan, umuwi siya sa lumang bahay ng kanyang lolo upang hanapin ang mga lumang album ng pamilya. Isa-isa niyang binuklat ang mga ito. Naroon ang mga litrato ng kanyang pagkabata, naroon ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo. Ngunit habang tumatagal siyang tumitingin sa mga larawan, may napansin siyang mas nakakatakot kaysa sa pagkawala ng kanyang mga alaala. May mga mukha sa larawan na hindi na niya makilala. Parang mga estranghero. Gayong alam niyang minsan na silang naging bahagi ng kanyang buhay. Nanginginig niyang isinara ang album. Hindi na niya maitanggi. May unti-unting kumukuha ng kanyang mga alaala. At sa bawat gabing pinakikinggan niya ang lumang radyo, mas marami siyang nakakalimutan. Kinagabihan, 12:00, muli na naman bumukas ang radyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nagsimula ang programa sa mga salitang narito ang mga balitang mangyayari bukas. Sa halip, tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig siyang isang mahinang tinig na hindi boses ng announcer at tila direkta siyang kinakausap. Tahimik ang kabilang linya. Wala ang pamilyar na announcer. Wala ring tunog ng static. May ilang segundong katahimikan na tila napakabigat pakinggan. Pagkatapos, may isang mahinang tinig na unti-unting nagsalita. Hindi ito malakas, hindi rin malinaw. Ngunit sapat upang marinig ni Noel ang bawat salitang binibigkas nito. Noel. Nanigas siya. Napatingin siya sa paligid ng lumang bahay. Baka may taong nagbibiro lamang. Ngunit siya lang ang naroon. Muli niyang nilapitan ang radyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Noel, 2 taon ka nang nakikinig. 2 taon ka na ring tumatanggap. Pakiramdam ni Noel ay parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Hindi na siya makagalaw. Unti-unting nagsalita muli ang tinig. Ang bawat mabuting balitang narinig mo, may katumbas na alaalang iniwan mo. Bigla niyang naalala ang lahat ng mga gabing unti-unti niyang nakakalimutan. Ang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang pangalan ng kanyang guro, ang mukha ng kanyang mga kamag-anak, ang alaga nilang aso, ang mga larawan na tila unti-unting nawawala ng kahulugan. Hindi pala aksidente ang lahat. Hindi pala simpleng pagkalimot. Isa-isa itong kinukuha ng radyo. Napaatras siya. Mabilis niyang hinugot ang saksakan ng radyo. Ngunit hindi ito namatay. Patuloy pa rin ang pagsasalita. Hindi kami kumukuha ng walang kapalit. Ikaw ang pumili. Huminga ng malalim si Noel. Ano ang gusto ninyo? Muling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay bumalik ang pamilya na boses ng announcer. Ngunit ngayon, mas malamig na ito, mas mabagal. Narito ang huling balita. Napatitig si Noel sa lumang radyo. Hindi na siya makahinga. Bukas, may isang lalaki ang biglang mawawala. Napapikit si Noel. Ayaw niyang marinig ang kasunod. Ngunit dumating pa rin ito. Ang kanyang pangalan, Noel Mendoza. Parang tumigil ang oras. Hindi na niya narinig ang sumunod pang mga balita. Mabilis niyang binuhat ang radyo
at tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang nasa isip niya lamang ay mailayo ito. Nakarating siya sa lumang tulay sa labas ng baryo. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang radyo sa ilog. Malakas ang lagapak nito sa tubig. Unti-unti itong lumubog hanggang tuluyan ng mawala sa dilim. Napaluhod si Noel. Pakiramdam niya ay ligtas na siya. Napangiti pa siya. Natapos na rin. Ngunit nang tumayo siya, may dalawang lalaking naglalakad sa kanyang harapan. Napatingin siya sa mga ito. "Mga kuya." Walang sumagot. Parang hindi siya narinig. Lumapit siya. "Pasensya na." Dire-diretso lamang ang dalawang lalaki. Parang wala silang nakikitang tao. Kinabukasan ay umuwi siya sa kanyang bahay. Naabutan niya roon ang kanyang kasintahan. Ngumiti siya, ngunit nagtaka ang babae. "Pasensya na po, sino po kayo?" Parang gumuho ang mundo ni Noel. Tinawagan niya ang kanyang ina. Isang babae ang sumagot. "Magandang umaga. Nariyan po ba si nanay?" "Sino po sila?" "Ako po si Noel." Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, "Pasensya na po, wala kaming anak na Noel." Nanginig ang buo niyang katawan. Mabilis siyang nagtungo sa munisipyo. Humingi siya ng kopya ng kanyang birth certificate. Matagal na naghanap ang empleyado. Hanggang sa tuluyan itong umiling. Wala pong record sa pangalang Noel Mendoza. Sunod niyang pinuntahan ang paaralan, ang dating kumpanya, ang simbahan. Lahat, iisa ang sagot. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Sa gabing iyon, muli siyang bumalik sa lumang bahay ng kanyang lolo. Tahimik ang buong paligid. Pagpasok niya sa sala, napansin niyang may isang bagay na nakapatong muli sa ibabaw ng lumang aparador. Isang lumang radyo. Basang-basa. May putik pa ang gilid. Unti-unti itong bumukas. Walang kamay na humawak. Walang taong nagpatugtog. At sa unang pagkakataon, hindi na balita ang kanyang narinig, kundi ang pamilyar na tinig ng kanyang yumaong lolo. "Sinabi ko sa iyo, hindi siya sira. Pinipili lang niyang tumahimik." Biglang namatay ang ilaw. Nang muling bumukas, wala na si Noel. Lumipas ang maraming taon. Ipinagbili ang lumang bahay. Habang naglilinis ang bagong may-ari, may napansin siyang lumang radyo sa ibabaw ng isang aparador. Makapal ng alikabok nito at tila hindi na gumagana. Ngumiti ang lalaki at sinabi sa kanyang anak, "Subukan nga nating paganahin. Parang tutunog pa siya." Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang matandang kapitbahay ang biglang sumigaw mula sa labas. "Huwag!" Nagulat silang lahat. Lumapit ang matanda, nakatitig sa lumang radyo. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "May mga bagay na hindi mo dapat sinusubukang paandarin." Lalo na kung kusa na silang tumatahimik. At mula noon, hindi na muling binuksan ng sino man ang lumang radyo. Ngunit tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, may mga nagsasabing may maririnig pa ring mahinang boses mula sa loob nito, na waring naghihintay lamang ng susunod na makikinig. May mga kwentong sapat ng pakinggan dahil kapag ikaw nang nakaranas, baka wala nang maniwala sa iyong kwento. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.